Sa gitna ng malakas na ulan na humahagupit sa bintana ng mansyon ng mga Malhotra, ang kusina ay nababalot ng bango ng luya at sariwang manok. Para kay Felicitas, ang pagluluto ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang panata. Ang bawat hiwa ng sibuyas ay may kasamang dalangin at ang bawat kurot ng asin ay pagpapakita ng kalinga. Tikman ninyo ito, Ma'am Soina. Sinigurado ko pong malambot ang karne para hindi mahirapan si Sir Bikram sa pagnguya. Wika ni Felicitas habang maingat na inilalagay ang mainit na sabaw sa isang mangkok na porselana. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa ilang dekadang pagtatrabaho, ay nanginginig ng bahagya sa pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Kinuha ni Felicitas ang isang maliit na kutsara at tinikman ang sabaw. Sakto na po ang timpla. Mainit-init pa ito. Makakatulong ito sa kanyang pangangati ng lalamunan. Ngumiti ng matamis si Soina, isang ngiting tila gawa sa mamahaling asukal, ngunit may talim ng kristal. Thank you, Felicitas. You are really a blessing to this family. I'll take it from here. Why don't you go get some rest? Mukhang pagod na pagod ka na. Tumango si Felicitas at tumalikod upang kunin ang kanyang panyo sa gilid ng lababo. Ngunit sa pagpihit ng kanyang katawan, nakita niya sa refleksyon ng makintab na refrigerator ang isang eksenang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Mula sa bulsa ng kanyang sedang pantulog, may inilabas na maliit na bote si Soina. Isang puting pulbos, ang dahan-dahang ibinuhos nito sa mangkok ng soup. Nakakatikim lang ni Felicitas. Ang pulbos ay mabilis na natunaw, naglaho sa ginintuang sabaw na tila isang lihim na ibinaon sa limot. Ma'am Soina, ano po iyon? Ang boses ni Felicitas ay halos pabulong, puno ng takot at pagkalito. Hindi nabigla si Soina. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, tila isang anghel na walang itinatago. Oh, it's just vitamin powder, Felicitas. Sabi ng doctor, he needs more supplements since hindi siya makakain ng maayos. I didn't want to bother you with the instructions kaya ako na ang naglagay. Pero ma'am, ang sabi po ng doctor nung isang araw. Felicitas, pagputol ni Soina, ang kanyang boses ay naging malamig, kasing lamig ng ulan sa labas. Don't overthink. I am his wife. Do you think I would do anything to hurt my husband? Di ba ang sabi mo, pamilya na ang turing mo sa amin. Huwag mong pairalin ang pagiging praning. Just do your job and let me do mine as his wife. Utang na loob. Felicitas, don't make this complicated. Naramdaman ni Felicitas ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga talampakan patungo sa kanyang gulugod. Ang salitang utang na loob ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Naalala niya kung paano siya tinulungan ng mga Malhotra noong mamatay ang kanyang asawa, kung paano siya binigyan ng bubong sa itaas ng kanyang ulo. Dahan-dahang kinuha ni Felicitas ang tray. Ang init ng mangkok ay dumadaloy sa kanyang mga palad, ngunit sa kanyang kalooban, tila nagyayelo ang kanyang dugo. Bawat hakbang niya paakyat sa marangyang hagdanan ay tila paglapit sa isang bangin. Sa loob ng silid, si Bikram ay nakasandal sa malalambot na unan. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog. Nang makita niya si Felicitas, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Felicitas. Alam ko, ikaw lang ang nakakaintindi sa panlasa ko. Paos na wika ni Bikram. Nanginginig ang mga kamay ni Felicitas habang inilalapag ang tray sa bedside table. Tumingin siya kay Soina na nakatayo sa may pinto, nagmamasid, naghihintay. Kain na, sweetheart. Felicitas made that especially for you. She put a lot of love in that soup. Masayang sabi ni Soina. Kinuha ni Bikram ang kutsara. Ang unang muong ng sabaw na puno ng pagmamahal ni Felicitas, ngunit hinaluan ng laso ng pagtataksil, ay pumasok sa kanyang bibig. Tumingin si Bikram kay Felicitas. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Perfect as always.
Napako si Felicitas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa tindi ng dumi na kanyang nararamdaman. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng kanyang pagsusumikap, ang kanyang katapatan at ang kanyang dangal ay naging isang malaking biro. Siya mismo ang nagdala ng kamatayan sa taong pinagkakautangan niya ng buhay. Ma'am, kukuha lang po ako ng tubig. Paalam ni Felicitas, ang kanyang boses ay gumaralgal. Paglabas niya ng pinto, hindi siya tumakbo. Sumandal siya sa malamig na pader ng hallway. Ang kanyang mga kamay ay itinatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw. Doon, sa dilim ng pasilyo, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng hiya. Hindi dahil siya ay isang katulong, kundi dahil sa sandaling iyon, naramdaman niyang siya ay naging isang kasangkapan sa isang krimen na binalot sa pangalan ng pag-ibig. Habang naririnig niya ang mahinang ubo ni Bikram mula sa loob ng silid, isang mapait na katotohanan ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang puting pulbos na yon ay hindi gamot, at ang babaeng nasa loob ay hindi isang asawa. Siya ay isang mamatay tao na may suot na maskara ng pagmamalasakit. Ang liwanag ng umaga sa loob ng mansyon ng mga Malhotra ay tila isang malaking kasinungalingan. Habang ang sikat ng araw ay tumatama sa mga kristal na chandelier, isang mabigat na amoy ng gamot at tila nabubulok na pag-asa ang bumabalot sa bawat sulok. Hindi nakatulog si Felicitas. Bawat pikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang dahan-dahang pagbuhos ng puting pulbos sa gintong sabaw. Felicitas, ihanda mo ang oatmeal ni Vikram. Make sure it's bland. Ayaw niya ng matapang na lasa ngayon. He's feeling very dizzy, utos ni Soina habang pababa ng hagdan. Suot ang isang mamahaling sutla na kulay puti, tila isang birhen sa gitna ng dambana ng karangyaan. Opo, Ma'am Soina, sagot ni Felicitas. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang amo. Ang bawat hakbang niya sa kusina ay tila may kasamang tanikala. Matapos ihanda ang pagkain, lumabas muna si Felicitas sa likod ng mansyon upang itapon ang mga basura. Kailangan niyang huminga. Ang hangin sa loob ay tila sadyang ninanakawan ng oxygen ng presensya ni Soina. Sa labas ng mataas na bakod na bakal, sa gitna ng mga nagtataasang damo at tambak ng mga tuyong dahon, isang maliit na anino ang gumagalaw. Si Amna, ang batang madalas makita sa kanto na naghahanap ng mga pwedeng ibenta, ay naroon. Ang kanyang mukha ay madungis. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng mga ibon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa sa kutsilyo. Nanay Felicitas, tawag ng bata sa isang pabulong na paraan. Lumapit si Felicitas sa bakod. Amna, bakit ka nandito? Baka makita ka ng mga guard, paalisin ka nila. May ipapakita po ako sa inyo, wika ng bata. Inabot niya ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas. May hawak siyang isang maliit na boteng kristal. Walang label, ngunit may natitira pang bakas ng puting pulbos sa loob nito. Nakita ko po itong itinapon ng magandang babae kagabi sa likod ng garden. Marami na po akong nakitang ganito doon. Naramdaman ni Felicitas ang biglang paghinto ng mundo. Ang boteng hawak ni Amna ay ang eksaktong boteng nakita niya sa kamay ni Soina kagabi. Sigurado ka ba, anak? Ang Ma'am Soina ang nagtapon nito? Tumango ang bata ng mabilis. Opo, palaging madaling araw niya itinatapon. Minsan po, nakikita ko siyang nakatayo lang doon. Tinitingnan ang mga boteng ito na parang may binibilang. Bakit po? Gamot po ba yan ni Sir Vikram? Kasi po, narinig ko sa mga kapitbahay, lalong humihina ang katawan ni Sir. Hinawakan ni Felicitas ang boteng ibinigay ni Amna. Ang lamig ng salamin ay tumagos sa kanyang balat, tila isang babala mula sa kabilang buhay. Amna, makinig ka sa akin. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino na nakita mo ito. At kung may makita ka pa, itago mo lang ha? Huwag mong itatapon. Bakit po, Nanay Felicitas? Masama po ba ang babaeng yon? Tanong ni Amna.
Ang inosenteng tanong na tumitira sa pinakaugat ng konsensya ni Felicitas. Bago pa makasagot si Felicitas, naramdaman niya ang isang matinding presensya mula sa itaas. Dahan-dahan siyang tumingala. Sa balkonahin ng ikalawang palapag, nakatayo si Soina. Ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa rehas. Wala siyang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Felicitas at sa batang nasa labas ng bakod. Hindi siya gumagalaw, tila isang estatwa ng kamatayan na nagmamasid sa kanyang mga biktima. Mabilis na itinago ni Felicitas ang bote sa bulsa ng kanyang apron. "Sige na, Amna, umalis ka na. Takbo!" Habang paalis ang bata, naramdaman ni Felicitas ang bigat ng tingin ni Soina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas maingay pa sa kulog. Alam ni Soina na may alam si Felicitas. At alam ni Felicitas na sa loob ng mansyong ito, wala nang lugar na ligtas. Bawat segundong lumilipas, ang utang na loob na dati ay turing niyang biyaya, ngayon ay isa ng madilim na kulungan. Ang tanging naririnig na lang ni Felicitas ay ang sarili niyang mabilis na pagtibok ng puso, na tila isang tambol na nagbabadya ng isang madugong labanan. Ang tunog ng isang mabigat na pagbagsak sa sahig ng silid tulugan ay bumasag sa katahimikan ng mansyon, mas malakas pa sa pintig ng puso ni Felicitas, na noon ay nagpupunas ng mga kristal sa komedor. Kumaripas siya ng takbo paakyat, ang kanyang mga paa ay tila hindi sumasayad sa mamahaling alpombra. Sa gitna ng silid, nakahandusay si Bikram. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng chalk. Ang kanyang mga labi ay naglalaban sa pagitan ng asul at lila. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig na tila isang dahon sa gitna ng bagyo. "Sir! Sir Vikram!" Sigaw ni Felicitas habang lumuluhod sa tabi ng amo. Hinawakan niya ang noo nito, malamig, malagkit, at puno ng pawis na tila hamog ng kamatayan. "Get away from him!" Ang boses ni Soina ay parang hagupit ng latigo. Pumasok siya sa silid. Hindi tumatakbo, kundi naglalakad ng mabilis, ngunit elegante pa rin ang bawat galaw. Agad niyang itinulak si Felicitas palayo at kinuha ang ulo ni Vikram upang itaas ito. "Vikram, sweetheart, can you hear me?" Ang boses ni Soina ay biglang naging malambot, puno ng huwad na pag-aalala na nakakakilabot pakinggan. "Felicitas, tumawag ka kay Dr. Lorenzo. Now!" Habang nanginginig na dinidayal ni Felicitas ang numero, hindi niya maalis ang tingin sa kanyang amo. Nakita niya ang isang maliit na bahid ng puting pulbos sa gilid ng unan ni Bikram, isang ebidensya ng unti-unting pagpatay na nagaganap sa ilalim ng liwanag ng araw. Matapos ang ilang sandali, dumating ang doktor. Isang mabilis na turok, ilang bulong ng medikal na termino, at tila kumalma ang paghinga ni Bikram. Ngunit alam ni Felicitas, hindi ito paggaling. Ito ay pansamantalang pagtigil lamang bago ang susunod na pag-atake. Nang makaalis ang doktor at nakatulog na si Vikram, hinarap ni Soina si Felicitas sa madilim na pasilyo. Ang tanging liwanag ay mula sa isang lampara na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding, tila mga halimaw na nag-aabang. "You look pale, Felicitas. Are you okay?" Tanong ni Soina habang dahan-dahang lumalapit. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng gamot, isang kombinasyong nakakasuka. "Ma'am, si Sir Vikram po. Kailangan na po nating dalhin siya sa malaking ospital." Ang sabi po ng doktor kanina. "I know what the doctor said." Pagputol ni Soina. Hinawakan niya ang balikat ni Felicitas, isang hawak na tila bakal na nagbabara sa daloy ng dugo. "Listen to me carefully. Ang pamilyang ito ang nagligtas sa iyo mula sa kalsada noong mamatay ang asawa mo. We paid for your children's school. We gave you a life. Utang na loob mo sa amin ang lahat nang mayroon ka ngayon. Do you understand?" Napayuko si Felicitas. Ang salitang utang na loob ay tila isang lason na mas matindi pa sa pulbos na nakita niya.
Ito ang kadenang pumipigil sa kanyang magsalita. Ang piring na nagbubulag sa kanya sa katotohanan. Ang katapatan ay hindi lang sa paggawa ng soup, Felicitas. Ang katapatan ay sa pananatiling tahimik at pagtitiwala sa akin bilang asawa niya. Patuloy ni Soina. Don't let your concern turn into meddling. Baka makalimutan ko kung gaano kakahalaga sa bahay na ito. Dahan-dahang pumasok muli si Soina sa silid ni Vikram. Sinundan siya ng tingin ni Felicitas sa pagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Doon, nakita niya si Soina na naupo sa tabi ng walang malay na asawa. Gamit ang kanyang malalambot at mapuputing daliri, ang parehong mga daliri na kanina lang ay humahawak sa nakamamatay na pulbos, maingat niyang inayos ang kwelyo ng polo ni Bikram. Hinaplos niya ang pisngi nito ng may pagsinta, habang ang isang malamig na ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Ito ang pinakamasakit na eksenang nakita ni Felicitas. Ang kamay na dapat ay nag-aalaga, ang siya palang dahan-dahang humuhukay ng libingan. Lumingon si Soina sa pintuan. Tila alam niyang nanonood ang katulong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng malambot na ilaw. And one more thing, Felicitas. Wika ni Soina, ang boses ay sadyang ibinaba upang maging isang babala. From now on, ako na ang hahawak sa lahat ng gamot ni Vikram. I don't want anyone else touching his medicine cabinet. Not even you. Maliwanag ba? Nanlamig ang buong katawan ni Felicitas. Alam niyang ito na ang huling pinto na isinara ni Soina upang tuluyang mabitay ang buhay ni Vikram. Ang amoy ng hiniwang sibuyas ay humahalo sa amoy ng bleach na ginamit ni Felicitas upang kuskusin ang bawat sulok ng kusina. Ang kanyang mga mata ay mahapdi, hindi dahil sa sibuyas, kundi dahil sa puyat at sa bigat ng lihim na kanyang dinadala. Bawat galaw niya ay tila isang nakaplano at delikadong sayaw. Sa isang maliit na lalagyan ng plastik na nakatago sa ilalim ng kanyang apron, maingat niyang isinali ng isang kutsarang oatmeal na kakatapos lang haluan ni Soina ng bitamina. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang isinisara ang plastik. Alam niyang ito na ang kanyang hawak na ebidensya. Ang pisikal na patunay ng dahan-dahang pagpatay sa kanyang amo. Felicitas, bakit parang kanina ka pabalisa? Ang boses ni Soina ay parang kidlat sa gitna ng katahimikan. Halos mabitawan ni Felicitas ang hawak na kutsara. Nakatayo ang kanyang amo sa pintuan ng kusina. Ang mga braso ay nakahalukip-kip at ang isang kilay ay nakataas. Wala po, ma'am. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko dahil sa ulan kagabi. Pautal-utal na sagot ni Felicitas. Mabilis niyang isinuksok ang plastik sa bulsa ng kanyang palda, sa ilalim ng apron. Is that so? Well, it's a good thing I came down. Nawawala ang isa sa mga diamond earrings ko. I remember leaving it on the counter when I checked the soup yesterday. I'm sure it's just somewhere here. Wika ni Soina habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa tiles ay tila isang hatol. At dahil ikaw lang naman ang pumasok at lumabas dito, I hope you don't mind if I check your things. For my peace of mind, of course. Naramdaman ni Felicitas ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi ito tungkol sa hikaw. Ito ay isang pagtatangka ni Soina na huliin siya. Ang hiya o ang matinding pakiramdam ng kahihiyan ay bumalot sa kanya. Ang halongkatin ng kanyang mga gamit na tila siya ay isang magnanakaw ay isang malaking insulto sa kanyang dangal bilang manggagawa. Ma'am, wala po akong kinukuha. If you have nothing to hide, you have nothing to fear, right? Ang nakakalokong nangiti ni Soina ay mas lalong naging mapanganib. Let's start with your apron. Take it off. Habang dahan-dahang tinatanggal ni Felicitas ang tali ng kanyang apron, ang kanyang utak ay mabilis na nag-iisip. Alam niyang kapag kinapkapan siya, mahuhuli ang plastik ng oatmeal. Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, binitawan niya ang isang tumpok ng mga napanis na gulay at tira-tirang pagkain mula sa lababo patungo sa malaking basurahan sa gilid. Kasabay ng pagbagsak ng mga malalapot at mabahong tira-tira,
Palihim niyang binitawan ang plastik na lalagyan sa loob ng basurahan. Ibinaon ito sa ilalim ng mga balat ng itlog at napanis na kanin. Hinarap niya si Soina. Ang kanyang puso ay halos kumalas sa kanyang dibdib. Kinapkapan siya ni Soina. Hinahalungkat ang bawat bulsa ng kanyang palda at damit na may halong pandidiri. Nang wala itong mahanap, lumingon si Soina sa basurahan. Ang mabahong amoy ng nabubulok na pagkain ay tila isang pader na humaharang sa kanya. Dahil sa kanyang pagiging pihikan sa kalinisan, napakunot ang noo ni Soina at umatras. Hindi kayang dungisan ang kanyang mga kamay sa basura. Fine, siguro naiwan ko lang sa kwarto. Wika ni Soina, halatang bigo, ngunit hindi pa rin sumusuko. But just to be sure, let's go to your room. Ayaw ko nang may nagtatago ng sikreto sa bahay na ito. Sumunod si Felicitas kay Soina patungo sa maliit na silid ng mga katulong sa likod ng mansyon. Ang bawat hakbang ay tila paglapit sa sariling bitayan. Pagpasok nila sa silid, agad na hinalungkat ni Soina ang maliit na cabinet ni Felicitas. Itinapon nito ang mga luma niyang damit sa sahig. Tinapaktapakan ang kanyang tanging litrato ng yumaong asawa. Isang malakas na pagbukas ng drawer ang narinig. Nakita ni Felicitas ang unti-unting pagbabago ng mukha ni Soina mula sa pagkairita patungo sa isang mapait at tagumpay na ngiti. Mula sa ilalim ng mga nakatuping panyo ni Felicitas, may inilabas si Soina. Isang maliit na bote ng kristal, ang parehong bote na itinatapon nito sa garden. Ano ito, Felicitas? Tanong ni Soina. Ang boses ay puno ng huwad na pagkagulat. Akala ko ba nag-aalala ka kay Vikram? Pero bakit may ganito ka sa gamit mo? This is the same powder we found in his system. Napako si Felicitas sa kanyang kinatatayuan. Ang hanging hininga niya ay tila nagbara sa kanyang lalamunan. Hindi sa kanya ang boteng yon. Itinanim yon ni Soina upang baligtarin ang lahat. Hindi po akin yan, ma'am. Alam niyo pong hindi akin yan. Sino ang maniniwala sa'yo? Bulong ni Soina habang papalapit sa mukha ni Felicitas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. A simple maid trying to poison her rich employer? That's a very good story for the police, isn't it? Isa ka lang katulong, Felicitas. Sa tingin mo ba, may makikinig sa boses mo? Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ni Felicitas ay tila isang malapot na usok na nakasasakal. Nakatayo pa rin si Soina, hawak ang boteng itinanim niya. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapait na tagumpay. Para kay Felicitas, ang bawat segundo ay tila isang paghatol. Ang hiya na kanyang nararamdaman ay hindi dahil sa siya ay nagkasala, kundi dahil sa tindi ng kawalang hiyaan ng babaeng nasa harapan niya, isang babaeng kayang pumatay ng asawa at isisi ito sa isang inosenteng lingkod. I'll give you a chance, Felicitas, bulong ni Soina habang dahan-dahang inilalagay ang bote sa kanyang bulsa. I won't call the police today. I want you to think about your future. Kung gusto mo pang makita ang mga anak mo, matuto kang sumunod. Just do your job. Cook the food, serve the medicine, and keep your mouth shut. Don't make me do something we'll both regret. Nang makaalis si Soina, bumagsak si Felicitas sa kanyang lumang katre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging matalino. Hindi siya pwedeng sumuko. Nang sumapit ang hating gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatago sa bintana ng kusina, bumalik si Felicitas sa kinalalagyan ng basurahan. Ang amoy ng napanis na pagkain at nabubulok na gulay ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi niya ito ininda. Gamit ang kanyang mga hubad na kamay, hinalungkat niya ang bawat dumi, ang bawat malapot na tira-tira, hanggang sa maramdaman ng kanyang mga daliri ang matigas at madulas na plastik na kanyang itinalon kanina. Nang mahanap niya ang maliit na lalagyan ng oatmeal na may lason, niyakap niya ito ng mahigpit. Ito ang kanyang tanging alas. Kinabukasan, sa kanyang day off, nagtungo si Felicitas sa isang maliit na klinika sa labas ng lungsod
kung saan nagtatrabaho ang isang malayong kamag-anak bilang lab technician. Ang amoy ng alkohol at matapang na disinfectant sa klinika ay tila sumusuntok sa kanyang ilong, isang malaking kaibahan sa amoy ng mga mamahaling bulaklak sa mansyon. Nanay Felicitas, sigurado ka ba rito? Tanong ng kanyang kamag-anak habang tinitingnan ang sample sa ilalim ng mikroskopyo. Ang nakita namin, hindi ito simpleng bitamina. Ano yon, anak? Sabihin mo sa akin ang totoo. Pakiusap ni Felicitas. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas. It's a powerful neurosuppressant, nanay. Sa maliit na dose, nagdudulot ito ng pagkalito at panghihina. Pero kung itutuloy-tuloy ang paggamit, sisirain nito ang nerve sa utak hanggang sa tuluyang tumigil ang puso. Unti-unti nitong binubura ang tao bago siya tuluyang patayin. Naramdaman ni Felicitas ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat soup na niluto niya, ang bawat pagkaing inihain niya ng may pagmamahal, ay naging kasangkapan sa pagbura sa buhay ni Vikram. Ang bawat pasasalamat ni Vikram sa kanya ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Ganito na lang ba ang halaga ko? Bulong ni Felicitas sa kanyang sarili habang naglalakad pabalik sa mansyon. Isang kasangkapan sa pagpatay? Isang basahan na pwedeng itapon pagkatapos gamitin? Pagbalik niya sa mansyon, agad siyang tinawag ni Suina sa silid ni Vikram. Ang silid ay madilim, ang mga kurtina ay nakasara, at ang hangin ay mabigat sa amoy ng sakit. Nakaupo si Vikram sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay blangko at ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan na tila walang buhay. Felicitas, nandyan ka na pala. Mahinang wika ni Vikram. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang malayong panaginip. May itatanong ako sa iyo at gusto ko magsabi ka ng totoo. Tumingin si Felicitas kay Suina na nakatayo sa gilid. May hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay tila isang mapayapang lawa na may itinatagong pating sa ilalim. Ano po yon, sir? Tanong ni Felicitas. Ang kanyang boses ay matatag kahit ang kanyang kalooban ay nagdurugo. Tumingin ng diretso si Vikram sa mga mata ni Felicitas. Isang tingin na tila humihingi ng saklolo. Ikaw ang nagluluto ng lahat ng kinakain ko, di ba? Ikaw ang tanging pinagkakatiwalaan ko sa bahay na ito. Huminto sandali si Vikram, huminga ng malalim, at ang kanyang susunod na tanong ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng silid. Felicitas, nilalason mo ba ako? Ang tanong ni Vikram ay tila isang matalim na aspile na itinuon sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Felicitas. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng semento. Nakita ni Felicitas ang panginginig ng mga labi ni Vikram, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot ng isang taong pakiramdam niya ay tinalikuran na ng mundo. Sir Vikram, ang boses ni Felicitas ay tila isang hiningang nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 10 taon na paninilbihan ko rito, kailan ko po kayo binigyan ng kahit anong makakasama sa inyo? Ang bawat pagkaing inihahain ko ay puno ng dalangin na sana ay lumakas kayo. But Felicitas, explain this. Singit ni Suina. Ang kanyang boses ay tila isang koro ng mga anghel, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason. Inilapag niya sa bedside table ang boteng nahanap niya sa silid ni Felicitas. How can you explain this bottle in your room? The doctor said it's the same poison found in Vikram's blood. Bakit mo ito ginagawa? After everything we've done for you? Tumingin si Vikram sa bote, pagkatapos ay kay Felicitas. Ang tiwala sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng pandidiri. Ang hiya na naramdaman ni Felicitas ay hindi na lang basta kahihiyan. Ito ay isang apoy na tila tumutupok sa kanyang buong pagkatao. Ang pagbibintang sa kanya ng isang krimena, mismong siya ang nagtatangkang pigilan, ay isang uri ng kalupitan na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Ma'am Suina, alam niyo po ang totoo. Wika ni Felicitas, ang kanyang mga mata ay matapang na nakatitig sa kanyang amo. Alam niyo kung kanino galing ang boteng yan. Are you accusing me now? How dare you?
Sigaw ni Swina, sabay lapit kay Vikram na tila humihingi ng proteksyon. See, Vikram, she's gaslighting us. Sinasabi ko na sa'yo, she's become unstable. Siguro dahil sa hirap ng buhay niya, naisipan niyang lasunin ka para makuha ang ilang gamit dito o tagapagmana ng kung ano. Lumabas ka muna, Felicitas. Mahinang utos ni Vikram, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Ayaw muna kitang makita. I need to think. Lumabas si Felicitas. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na kristal. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, hinawakan siya ni Soina sa braso at hinila patungo sa madilim na sulok ng hallway. Ang bango ng kanyang lavender na pabango ay tila amoy ng isang sariwang libingan. Listen to me, you pathetic woman. Bulong ni Soina. Ang kanyang mukha ay nasa tabi lang ng tenga ni Felicitas. You have no proof. Ang boteng yan, may fingerprint mo yan dahil hinawakan mo kagabi bago ko ito kinuha. The police will believe me, not a maid from the slums. Bakit niyo po ito ginagawa, ma'am? Mahal niyo po si sir, di ba? Tanong ni Felicitas, ang kanyang luha ay hindi na mapigilan sa pagtulo. Love? Love is for people who can afford to be weak, Felicitas. Tumawa ng mahina si Soina. Isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Ang kailangan ko ay control. Ang kailangan ko ay ang kumpanya niya. At kapag naging gulay na siya, ako na ang reyna ng imperyong ito. At ikaw, magiging reyna ka rin sa loob ng kulungan. Kinuha ni Swina ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at isinampal ito sa dibdib ni Felicitas. This is 100,000 pesos. Take it. Umalis ka na ngayon din. Sabihin mo kay Vikram na nahihiya ka, kaya ka aalis. Kapag tinanggap mo ito, mananatiling tahimik ang mga pulis. Pero kapag sinubukan mong lumaban, sisiguraduhin kong ang mga anak mo ay hindi na makakatapos ng pag-aaral dahil ang nanay nila ay isang kriminal. Natingnan ni Felicitas ang sobre. Ang perang yon ay katumbas ng ilang taon niyang pagtatrabaho. Pwede siyang bumalik sa probinsya, makasama ang kanyang mga anak, at makalimutan ng impyernong ito. Ngunit habang hawak niya ang pera, naalala niya ang mukha ni Vikram, ang mukha ng isang taong unti-unting pinapatay ng taong pinakamamahal nito. Ganito na lang ba ang halaga ng buhay ni Sir Vikram sa inyo? Tanong ni Felicitas. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Bago pa makasagot si Soina, narinig nila ang isang kaluskos mula sa baba. Isang maliit na anino ang nakitang tumatakbo papalayo mula sa kusina. Sino iyon? Sigaw ni Soina. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng pangamba. Alam ni Felicitas kung sino iyon. Si Amna. Ang bata ay palaging nasa paligid, laging nakikinig, laging nagmamasid. At sa pagkakataong ito, maaaring hindi lang si Felicitas ang nakarinig sa pag-amin ng demonyo. If that kid heard anything, Felicitas, isasama ko siya sa pagbagsak mo. Banta ni Soina bago ito nagmamadaling bumaba. Naiwan si Felicitas sa dilim ng hallway, hawak ang sobre ng pera sa isang kamay at ang kanyang dangal sa kabila. Ang utang na loob na dati ay nagpapayuko sa kanya ay biglang napalitan ng isang misyon. Hindi siya aalis. Hindi siya susuko. Dahil kung ang isang bata ay may lakas ng loob na harapin ang kadiliman, paano pa ang isang ina na ang tanging yaman ay ang kanyang katotohanan? Ang bango ng mga bulaklak ng jasmine sa garden ay tila amoy ng mga bulaklak sa isang punerarya para kay Felicitas. Umagang-umaga pa lamang ay abala na ang mansyon, hindi para sa isang handaan, kundi para sa isang paglikas. Bilisan mo ang pag-iimpake ng mga gamit ni Vikram, Felicitas. The ambulance is coming to take him to the resort in Batangas. Sabi ng doktor, the sea breeze will be good for his recovery. Wika ni Soina habang naglalakad sa hallway, hawak ang isang listahan. Ang kanyang boses ay masayahin, tila ba magbabakasyon sila sa paraiso. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapagbantay.
Napatigil si Felicitas sa pagtitiklop ng mga barong ni Vikram. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang resort na sinasabi ni Swina ay isang liblib na rest house sa tabi ng dagat, malayo sa mga kapitbahay, malayo sa ospital, at higit sa lahat, malayo sa sino mang pwedeng makakita sa gagawin ni Swina. Kapag dinala roon si Vikram, wala nang makakapigil sa dahan-dahang pagbura sa kanyang buhay. Ma'am, baka po masyadong malayo ang biyahe para kay Sir. Mahina pa po ang kanyang puso. Muling pagsubok ni Felicitas, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Lumingon si Swina, ang kanyang mukha ay biglang nagdilim. I didn't ask for your medical opinion, Felicitas. Your job is to pack. After what happened yesterday, you should be thankful that I'm still letting you come with us. This is your last chance to prove your loyalty, remember? Lumapit si Felicitas sa kama ni Vikram. Nakaupo ang matanda sa gilid ng higaan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Tila ba ang puting pulbos ay tuluyan ng nilamon ang kanyang kakayahang mag-isip at lumaban. Sir, sasama po ba kayo? Bulong ni Felicitas habang hinahaplos ang tuyong kamay ng amo. Tumingin si Vikram sa kanya, isang tingin na puno ng kalituhan. Sabi ni Soina, maganda raw doon, tahimik, walang manggugulo sa amin. Pero sir, enough! Singit ni Soina, sabay hila sa balikat ni Felicitas palayo. Prepare the car, now. Habang inilalabas ang mga maleta, nakita ni Felicitas si Amna sa likod ng malalaking puno ng mangga. Ang bata ay may hawak na isang piraso ng papel. Mabilis itong lumapit at isinuksok ang papel sa kamay ni Felicitas bago muling naglaho sa dilim ng mga puno. Binuksan ni Felicitas ang papel sa loob ng banyo. Isang sulat kamay ng bata ang nakasulat. Nanay Felicitas, nakita ko po si Maam na may kausap sa telepono. Sabi niya, huwag nang maghanda ng gamot para sa pagbalik dahil wala nang babalik. Takbo na po kayo. Naramdaman ni Felicitas ang isang matinding takot na humalo sa kanyang galit. Ito na ang huling hininga ng pagkakataon. Kung hahayaan niyang umalis ang sasakyan, siya ay magiging kasabwat sa isang dugoang wakas. Dumating ang itim na SUV. Maingat na inalalayan ng mga tauhan ni Soina, si Vikram pasakay. Ang langit ay nagsisimulang magdilim. Ang mga ulap ay nagbabanta ng isang malakas na buhos ng ulan. Tila ba ang kalikasan mismo ay tumitangis sa gaganaping kawalang katarungan. Sakay na, Felicitas. Don't make me wait. Utos ni Soina habang nakaupo na sa loob ng sasakyan. Suot ang kanyang dark sunglasses na tila ba isang reyna na nakahandang lumisan sa kanyang kaharian. Tumingin si Felicitas sa gate. Nakita niya ang anino ni Amna na naghihintay ng senyas. Naisip ni Felicitas ang kanyang mga anak, ang sobre ng pera na ibinibigay ni Soina at ang panganib na naghihintay. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Vikram sa bintana ng sasakyan, ang mukha ng taong tumuring sa kanya na higit pa sa isang katulong, isang matinding lakas ang gumising sa kanyang kaluluwa. Hindi sumakay si Felicitas. Sa halip, lumakad siya patungo sa harapan ng sasakyan. What are you doing? Get in the car. Sigaw ni Soina. Ang kanyang boses ay puno ng iritasyon. Tumayo si Felicitas sa gitna ng daanan. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa semento. Ang kanyang mukha ay basa na ng unang patak ng ulan. Itinaas niya ang kanyang kamay upang pigilan ang driver. Hindi aalis ang sasakyang ito. Ang boses ni Felicitas ay hindi na nanginginig. Ito ay kasing tatag ng isang pader. Hindi ko hahayaang dalhin niyo si Sir Vikram sa lugar kung saan balak niyo siyang tapusin. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Soina. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. You've lost your mind. Alisin niyo ang babaeng yan sa harap ng sasakyan. Ngunit bago pa makagalaw ang mga guard, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo. Hindi ito sirena ng pulis. Ito ay ang busina ng isang lumang truck. Ang truck na puno ng mga basurero at mga bata mula sa komunidad ni Amna na ngayon
ay humaharang sa main gate ng mansyon. Anong kaguluhan ito? Hiyaw ni Suina. Tumingin si Felicitas kay Suina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ito ang simula ng katotohanan, ma'am. Hindi lang ako ang nakakakita sa iyo. Ang buong mundo ay nakatingin na. Ang langit ay tuluyan ng biniyak ng isang matalim na kidlat na sinundan ng isang dagundong na tila pag-ungol ng isang nagagalit na dambuhala sa itaas. Ang ulan ay hindi na lamang patak, kundi mga hagupit ng malamig na tubig na sumasampal sa balat. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo pa rin si Felicitas sa harap ng sasakyan. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa, ngunit ang kanyang paningin ay hindi kumukurap. Umalis ka riyan, Felicitas. Sisirain mo ang buhay mo para sa isang matandang wala ng silbi. Sigaw ni Suina mula sa loob ng SUV. Ang kanyang boses ay pilit na nakikipagpaligsahan sa ingay ng ulan. Guard! Kalad ka rin niyo ang babaeng iyan palayo. Dalawang malalaking lalaki ang lumapit kay Felicitas. Ramdam ni Felicitas ang magaspang na kamay ng mga ito na humahawak sa kanyang braso. Ang sakit na tila babaliin ang kanyang mga buto. Ngunit bago pa siya tuluyang mahila, ang gate ng mansyon ay tila naging isang tanghalan ng pagkakaisa. Ang lumang truck ng basura na minamaneho ng mga kapitbahay ni Amna ay hindi umalis. Sa halip, bumaba ang 5 lalaking may hawak na mga flashlight at payong. Ang kanilang mga kasuotan ay butas-butas at amoy usok ng syudad, ngunit ang kanilang mga mukha ay tila mga pader na hindi matitibag. Bitawan niyo ang Nanay Felicitas. Ang malakas na sigaw ni Amna ay narinig sa gitna ng unos. Ang bata ay tumatakbo patungo sa sasakyan, bit-bit ang isang maliit na backpack na tila ba puno ng mga ebidensya. Anong karapatan niyong harangan kami? Private property ito. I will call the police. Hiyaw ni Suina habang lumalabas ng sasakyan. Ang kanyang sidang pantulog ay basa na at tumidikit sa kanyang katawan. Ang kanyang mamahaling ayos ng buhok ay tila ba naging isang magulong pugad. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting nilalamon ng putik at ulan. Sa gitna ng sigawan, binuksan ni Felicitas ang pinto sa likod ng SUV. Nakita niya si Vikram, nakatingin sa labas. Ang mga mata ay puno ng takot at hindi pagkakaintindi sa nangyayari. Ang amoy ng mamahaling leather ng sasakyan ay humahalo sa amoy ng ulan at ng puting pulbos na tila nakakapit pa rin sa damit ni Vikram. Sir, kailangan niyo pong sumama sa akin. Ngayon na po, wika ni Felicitas. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. Felicitas, saan tayo pupunta? Bulong ni Vikram. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kamay ni Felicitas. Sa katotohanan po, sir, sa lugar kung saan walang magtatangkang saktan kayo. Hinila ni Felicitas si Vikram palabas ng sasakyan. Ang katawan ng amo ay mabigat. Tila ba ang lahat ng kanyang lakas ay ninakaw na ng lason. Bawat hakbang nila sa maputik na daan ay isang pakikibaka. Ang dulas ng lupa ay tila ba gustong hilahin sila pababa. Ngunit ang bawat kapit ni Felicitas sa braso ni Vikram ay tila isang sumpa na hindi niya ito bibitawan. Stop them! Huwag niyo silang hayaang makaalis. Sigaw ni Suina, ang kanyang boses ay naging paos sa galit. That's my husband. You are kidnapping him. Isang malakas na liwanag mula sa isang paparating na sasakyan ang biglang bumulag sa lahat. Isang puting kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakadyas na puti, si Dr. Lorenzo. Ma'am Suina, anong nangyayari rito? Tanong ng doktor. Ang kanyang boses ay tila kalmado, ngunit may pahiwatig ng kaba. Doktor, salamat at nandito ka. Get Vikram. Ang katulong na ito, balak siyang itakas. Turo ni Soina kay Felicitas. Tumingin ang doktor kay Felicitas. Pagkatapos ay sa hawak nitong plastic na lalagyan ng oatmeal na kinuha ni Felicitas mula sa kanyang bulsa. Ang ebidensyang itinago niya sa basura. Ang liwanag ng flashlight ay tumama sa puting pulbos
na nasa loob ng plastik. Ang katahimikan sa pagitan ni Felicitas at ni Dr. Lorenzo ay tila isang pagtutuos sa pagitan ng konsensya at kasakiman. Naramdaman ni Felicitas ang paghigpit ng hawak ni Vikram sa kanyang braso. Ito ang sandali ng pagpapasya. Dr. Lorenzo, wika ni Felicitas, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa doktor. Alam niyo po ang laman nito at alam niyo po kung ano ang mangyayari kung dadalhin namin ito sa Medical City sa Maynila sa halip na sa inyong klinika. Hahayaan niyo po ba kaming dumaan? O isasama niyo ang pangalan niyo sa listahan ng mga kriminal? Ang tanging naririnig na lang ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong ng mga sasakyan. Si Soina ay nakatingin sa doktor, umaasa ng suporta. Si Amna at ang mga kasama nito ay nakahanda sa anumang gulo. At si Felicitas, sa gitna ng ulan, ay tila isang estatwa ng katarungan na hindi matitinag ng anumang bagyo. Dahan-dahang umatras si Dr. Lorenzo. Ang kanyang mukha ay napuno ng takot. I have nothing to do with this. Ma'am Soina, I'm sorry. I cannot help you anymore. Walang hiya ka, sigaw ni Soina. Sabay lundag patungo kay Felicitas upang bawiin ang plastik, ngunit nadulas siya sa putik. Bumagsak siya sa lupa, ang kanyang mamahaling alahas ay humalo sa dumi. Sige na, Nanay Felicitas, sakay na po sa truck. Sigaw ni Amna. Isinakay nila si Vikram sa lumang truck ng basura. Sa loob ng truck, sa gitna ng amoy ng kalawang at luma, naramdaman ni Felicitas ang unang patak ng luha ng kaginhawaan. Habang umaandar ang truck palayo sa mansyong tila, naging isang magandang kulungan, lumingon si Felicitas sa likuran. Nakita niya si Soina na nakaluhod sa gitna ng daanan, basang-basa, napapaligiran ng dilim, habang ang anino ng kanyang kasamaan ay unti-unti nang nilalamon ng gabi. Ang di matatawarang utang na loob ay tuluyan ng nabura ng ulan, at sa halip, isang bagong umaga ang naghihintay para sa kanila. Isang umagang puno ng pait, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang alingasaw ng nabubulok na basura sa loob ng truck ay tila naging pabango ng kaligtasan para kay Felicitas. Habang humaharurot ang sasakyan palayo sa mansyon, nararamdaman niya ang bawat lubak ng daan, ang bawat pag-alog na tila ba niyayanig, ang kanyang buong pagkatao. Sa kanyang tabi, ang ulo ni Vikram ay nakasandal sa kanyang balikat. Isang bilyonaryong dati ay tinitingala. Ngayon ay tila isang basang sisiw na kinalong ng isang hamak na katulong. Pagdating sa emergency room ng pampublikong ospital, ang puting liwanag ng mga fluorescent na ilaw ay tila sumusugat sa mga mata ni Felicitas. Ang amoy ng antiseptic at alcohol ay mabilis na humalili sa amoy ng ulan. Dito, sa gitna ng ingay ng mga gulong ng stretcher at ang nagmamadaling mga nurse, naramdaman ni Felicitas ang isang matinding hiya. Nakatingin ang mga tao sa kanyang maruming damit, sa kanyang putikang tsinelas, at sa pasyenteng mukhang mamahalin, ngunit amoy basura. Kailangan po siyang ma-toxicology test ngayon din. Ang boses ni Felicitas ay tuyot. Tila ba nagmula sa disyerto ng kanyang pagod. Nilalason po siya ng asawa niya. Ang mga nurse ay nagkatinginan, may halong pagdududa at gulat. Ngunit nang makita nila ang panginginig ni Vikram at ang matinding pamumutla nito, agad nilang isinugod ang matanda sa loob. Naiwan si Felicitas sa waiting area, kasama si Amna na nakaupo sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod. Lumipas ang ilang oras na tila ba mga taon. Ang lamig ng aircon sa ospital ay tumatagos sa basang damit ni Felicitas, nagdudulot ng panginginig na hindi niya mapigilan. Nang lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak ang isang clipboard na tila ba naglalaman ng hatol ng kamatayan. The initial tests confirm high levels of neurosuppressants, nanay. Kung hindi niyo siya nadala rito sa loob ng susunod na 20 oras, maaring tuluyan ng tumigil ang paghinga niya. Sino po ang may pananagutan dito? Bago pa makasagot si Felicitas, ang malakas na pagpihit ng pinto ng ospital ay umalingaw-ngaw. Pumasok si Soina.
Hindi na siya ang basang babae sa putikan kanina. Nakasuot na siya ng isang formal na itim na dress, maayos ang buhok, at may kasamang dalawang lalaking nakabarong, mga abogado. Nasaan ang asawa ko? Ang boses ni Suina ay puno ng awtoridad. Bawat salita ay may talim ng isang naghahari-harian. Doctor, I am Mrs. Suina Malhotra. Ang babaeng iyan, turo niya kay Felicitas na may halong pandidiri, ay dinukot ang asawa ko mula sa aming bahay habang siya ay nagpapagaling. I want her arrested immediately for kidnapping and attempted murder. Lumapit si Suina kay Felicitas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Did you really think you could win, Felicitas? You are just a maid. Isang salita ko lang sa mga pulis, mabubulok ka sa kulungan. Isuko mo na ang mga ebidensyang kinuha mo kung gusto mo pang makita ang liwanag ng araw. Naramdaman ni Felicitas ang pag-ikot ng paligid. Ang gigil o ang matinding pagnanais na sumigaw at manampal ay naroon, ngunit nanatili siyang kalmado. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinarap ang babaeng tila ba nakatuntong sa isang mataas na pedestal ng kasinungalingan. Ma'am Suina, wika ni Felicitas, ang boses ay malalim at puno ng dignidad. Ang katotohanan ay hindi parang damit na pwedeng palitan kapag nadumihan. Ang dugo ni Sir Vikram ay nagsasalita na at ang doktor na kasabwat nyo, nakahanda na ring magsalita para iligtas ang sarili niya. Anong sinasabi mo? Ang kaba ay bahagyang gumuhit sa mukha ni Suina, ngunit agad din itong naglaho. Inilabas ni Felicitas ang kanyang cellphone, isang lumang modelong may basag na screen. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Suina mula sa hallway ng mansyon, ang pag-amin nito tungkol sa pagkontrol kay Vikram at ang pagbabanta kay Felicitas ay narinig ng lahat sa waiting room. Ang bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa dibdib ng reputasyon ni Suina. You recorded me. Bulong ni Suina. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawawala ng kulay. Hindi lang po iyan. Patuloy ni Felicitas. Nasa labas na po ang mga pulis at hindi po ako ang darakpin nila. Isang malakas na pagbukas ng main door ng ospital ang narinig. Pumasok ang 3 pulis. Kasunod si Amna na may dalang isang maliit na bote na nakuha nito sa basurahan ng mansyon. Ang boteng may bakas pa ng puting pulbos. Mrs. Suina Malhotra, wika ng opisyal, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa investigasyon ng frustrated murder. Ang mga abogado ni Suina ay nagkatinginan at dahan-dahang umatras. Tila ba ayaw ng madamay sa bumabagsak na barko. Si Suina, ang reynang dati ay nagdidikta ng buhay at kamatayan, ay nakatayo sa gitna ng ospital. Mag-isa, hiyang-hiya sa harap ng mga taong kanina lang ay hinahamak niya. Ang bawat segundo sa loob ng waiting room ng ospital ay tila patak ng asido sa natitirang dignidad ni Suina Malhotra. Ang malamig na bakal ng posas na pumalupot sa kanyang mga payat at mapuputing pulso ay nagbigay ng isang tunog na hindi narinig ng tainga, kundi naramdaman ng lahat bilang simula ng kanyang katapusan. Ang kinang ng kanyang suot na brilyanteng singsing ay tila nangungutya sa kanya sa ilalim ng malupit na liwanag ng ospital. How dare you? Bitawan niyo ako. Do you know who I am? I am the wife of Vikram Malhotra. My lawyers will sue all of you. Sigaw ni Suina. Ang kanyang boses ay pumapaos. Nawawala na ang poise na dati ay kanyang ipinagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha ng galit, hindi ng pagsisisi. Tumingin si Felicitas sa kanyang amo. Ang babaeng naghari-harian sa mansyon, ang babaeng itinuring siyang basahan. Ngayon, si Suina ay nakatayo sa harap ng mga nurse, mga pasyenteng mahihirap at mga pulis. Ang hiya na bumabalot sa kanya ay kasing lapot ng putik sa labas. Nakikita ng lahat ang tunay na anyo ng halimaw na nagtago sa likod ng sutla at pabango. Ang pera niyo po ay hindi kayang bayaran ng buhay na ninakaw niyo kay Sir Vikram. Wika ni Felicitas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng katarungan. Ang batas po
ay walang kinikilingang antas ng buhay kapag ang usapan ay ang pagkitil ng hininga. You're just a maid. You're nothing. Hiyaw ni Soina habang kinalaladkad siya ng mga pulis palabas. Mabubulok ka rin sa hirap, Felicitas. Isusumpa kita. Habang inilalabas si Soina, ang bawat taong nadadaanan niya sa hallway ay tumitingin ng may pandidiri. Walang sino man ang naawa. Ang awa ay para sa mga biktima, hindi para sa mga mapagsamantala. Ang kanyang mga abogado ay tahimik na sumunod, ngunit ang kanilang mga mukha ay tila nagsasabing wala na silang magagawa sa harap ng matibay na ebidensya at pag-amin na narinig sa buong ospital. Nang tuluyan nang mawala ang ingay ni Soina, bumalik ang katahimikan sa paligid ni Felicitas. Lumapit siya sa bintana ng Intensive Care Unit, ICU. Sa loob, nakikita niya si Vikram na napapaligiran ng mga makina. Ang bawat pag-akyat at pagbaba ng linya sa monitor ay tila isang himig ng pag-asa. Nanay Felicitas, tawag ni Amna. Ang bata ay nakatayo sa likuran niya, hawak ang isang plastik na baso ng tubig. Pagod na po ba kayo? Napangiti ng mahina si Felicitas. Pagod ang katawan, anak, pero ang loob ko ngayon lang uli gumaan ng ganito. Pumasok ang doktor at hinarap si Felicitas. The toxins are starting to clear out, but there's some permanent nerve damage. He might not be the same Vikram Malhotra as before. Ang tanong, sino ang mag-aalaga sa kanya ngayon? Ang lahat ng kanyang ari-arian ay pansamantalang naka-freeze dahil sa kaso. Tiningnan ni Felicitas ang kanyang mga palad. Ang mga palad na nagluto ng libu-libong pagkain, ang mga palad na naggayat ng lason na hindi niya alam, at ang mga palad na ngayon ay malaya na. Hanggat may lakas ako, doktor, hindi siya mag-iisa. Sagot ni Felicitas, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa katarungan ng isang tao para sa kapwa-tao. Kinabukasan, lumabas sa mga pahayagan at sa telebisyon ng balita tungkol sa pag-aresto kay Soina. Ang gigil ng publiko ay naramdaman sa buong bansa. Isang mayamang asawa na nilason ng asawa para sa yaman. Isang kwentong teleserye na nagkatotoo. Ngunit sa gitna ng ingay ng media, sa loob ng isang maliit at tahimik na kwarto sa ospital, idinilat ni Vikram ang kanyang mga mata. Hindi niya kayang magsalita. Hindi niya kayang igalaw ang kanyang mga kamay ng maayos. Ngunit nang makita niya si Felicitas na nakaupo sa tabi niya, nagbabalat ng prutas, nang may ingat, isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang mata. Hinawakan ni Felicitas ang kamay ng amo. Wala na po siya, sir. Ligtas na po kayo. Ang bawat haplos ni Felicitas sa kamay ni Vikram ay tila isang pagbubura sa bawat pait ng nakaraan. Ang hapdi ng pagkakanulo ay unti-unti nang pinapalitan ng init ng tunay na pagkalinga. Ngunit sa labas, ang mga abogado ni Soina ay nagsisimula ng bumuo ng isang bagong plano. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang susunod na kabanata ay ang pagtutuos sa korte, kung saan ang salita ng isang katulong ay susubukan laban sa kapangyarihan ng mga bilyonaryo. Ang loob ng bulwagan ng korte ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang tila bago sumabog ang isang malakas na bagyo. Ang amoy ng lumang papel, ang lamig ng aircon na tila humahalihaw sa buto, at ang tunog ng bawat yabag sa makintab na sahig ay nagbibigay ng isang bigat sa dibdib ni Felicitas. Nakaupo siya sa witness stand. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang kandungan. Hindi siya nakatingin sa mga tao. Ang kanyang paningin ay nakapako sa krusipiho sa itaas ng upuan ng hukom. Nanunumpa ka ba na sasabihin mo ang buong katotohanan at wala kundi katotohanan lamang? Opo. Ang boses ni Felicitas ay mahina, ngunit matatag. Tila isang ugat ng puno na malalim ang kapit sa lupa. Sa kabilang panig, nakaupo si Soina. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na terno. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo. Sa tabi niya ay ang kanyang batikang abogado na handang baluktutin ang bawat salita ni Felicitas.
Sabihin mo sa amin, Felicitas. Simula ng abogado ni Soina, ang boses ay puno ng pangungutya. Hindi ba't ikaw ay isang hamak na katulong lamang? Isang babaeng nanggaling sa hirap, nabaon sa utang, at may pangarap na guminhawa ang buhay sa madaling paraan. Hindi ba't ikaw ang nagnakaw ng mga alahas ni Mrs. Malhotra at nang mahuli ka, ay naisipan mong baligtarin ang lahat sa pamamagitan ng paggawa ng kwento tungkol sa paglalason? Naramdaman ni Felicitas ang muling pag-akyat ng hiya sa kanyang mga pisngi. Ang paggamit sa kanyang kahirapan bilang sandata laban sa kanya ay isang sakit na pamilyar na sa kanya. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig ang pagbukas ng malaking pinto sa likuran. Iniluwal ng pinto si Bikram Malhotra, nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ni Amna. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay malalim, ngunit ang kanyang paningin ay malinaw. Ang buong korte ay napasinghap. Ito ang unang pagkakataon na lumabas si Bikram sa publiko mula nang mangyari ang insidente. Ang katotohanan po ay wala sa laki ng bank account ng isang tao. Wika ni Felicitas habang nakatingin ng diretso sa abogado. Nasa tibay ito ng konsensya at ang konsensya ko ay hindi pwedeng bilhin ng kahit ilang milyong piso na inialok sa akin ni Ma'am Soina. Tumayo si Dr. Lorenzo, ang star witness na ngayon ay nakayuko sa pagsisisi. Your Honor, I am admitting my participation. Mrs. Soina Malhotra paid me to misdiagnose her husband. She provided the neurosuppressant powder. Here are the bank transfer records and the remaining samples of the toxin. Ang bawat dokumentong inilalabas ay tila isang pako sa kabaong ng kalayaan ni Soina. Ang kanyang abogado ay napaupo. Wala nang magawa sa harap ng matibay na ebidensya. Lumingon si Soina kay Vikram. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng awa. Ang parehong awang ipinagkait niya rito. Vikram, sweetheart, ginawa ko lang yon dahil ayaw kitang mawala. I did it for us. Tumingin si Vikram sa kanyang asawa. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang matinding pagkamuhi at pait. You didn't do it for us, Soina. You did it for you. Pinatay mo ang lalaking minahal ka para lang makuha ang mga bagay na ibibigay ko naman sa'yo ng kusa. Ang hatol ng hukuman, guilty. Ang tunog ng pagbagsak ng mallet ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hatol mula sa langit. Nagsimulang magkagulo. Ang mga pulis ay lumapit kay Soina upang dalhin siya sa Correctional Institute for Women. Sa huling pagkakataon, nagtama ang paningin ni Felicitas at ni Soina. Ang gigil na naramdaman ni Felicitas ay naglaho, napalitan ng isang malalim na buntong hininga. Ang babaeng dati ay naglalakad sa mga ulap ng karangyaan ay kinaladkad palabas, sumisigaw, nagmamakaawa, hanggang sa ang kanyang boses ay tuluyan ng nilamon ng pagsasara ng pinto. Paglabas ng korte, sinalubong sila ng init ng araw. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng sariwang amoy ng lupa. Hinawakan ni Bikram ang kamay ni Felicitas. Salamat, Felicitas. Ibinalik mo sa akin ang buhay ko. Mahinang wika ni Bikram. Hindi po ako ang nagbalik, sir. Ang katotohanan po ang nagpalaya sa inyo. Sagot ni Felicitas. Sumakay sila sa sasakyan, hindi sa isang truck ng basura, kundi sa isang sasakyang puno ng Bagong Pag-asa. Habang papalayo sila sa korte, nakita ni Felicitas sa rearview mirror ang kanyang sarili. Hindi na siya ang katulong na nakayuko. Siya ay isang babaeng tumayo para sa tama. Isang ina na nagpakita sa kanyang mga anak na ang dangal ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa lakas ng loob na sabihin ang totoo sa gitna ng mga higante. 1 taon ang lumipas. Ang mansyon ng mga Malhotra ay hindi na isang madilim na kuta ng mga lihim. Ito ay naging Amna Sanctuary, isang feeding center at paaralan para sa mga batang kalsada na pinapatakbo ng pundasyon ni Bikram. Sa gitna ng malawak na kusina, abala si Felicitas. Ang bango ng kanyang nilulutong soup ay humahalo sa tawanan ng mga bata. Wala ng puting pulbos, wala ng lihim na lason.
Ang tanging halo ng kanyang bawat putahe ay ang dalisay na pagmamahal. Dumating si Bikram, naglalakad na ng walang saklay. Kasunod si Amna na nakauniporme na ng paaralan. Naupo sila sa mahabang mesa, kasama ang mga batang dati ay sa basura lamang kumukuha ng pagkain. Nanay Felicitas, ang sarap po nito. Sigaw ng isang bata. Napangiti si Felicitas habang pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila. Ang karma na dumating kay Suina ay hindi lamang parusa, kundi isang paraan upang ang yaman na dati ay ginagamit sa kasamaan ay maging daluyan ng biyaya. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng gintong liwanag sa paligid, naramdaman ni Felicitas ang tunay na healing. Ang mga sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Ang bawat subo ng soup ng mga bata ay tila isang awit ng pasasalamat na abot hanggang langit. Sa wakas, ang kanyang mga kamay ay hindi na lamang nagluluto para sa isang amo, kundi para sa isang pamilyang binuo ng katotohanan at pagkalinga.